Mula sa isang pagtitipon sa Hong Kong, umuwi sa bansa Martes ng umaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napaaga ang dapat sanay sa hapon niyang pagbabalik bansa. Mga pulis ang sumalubong kay Duterte sa NAIA Terminal 3. Bitbit ang arrest warrant ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Bago bumaba ng eroplano, pumalag muna ang dating Pangulo. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Nakita naman ang common law partner ni Duterte na si Hanelet Avencenia na sinusubukan siyang kumbinsihin na huwag sumama sa mga otoridad kung si Duterte. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Marami po siyang sakit, mag-80 years old na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Pero hindi na pinapasok si Go sa ng ICC. Sinimulan nila ng illegal na pag-aresto, kaya hindi tayo magtataka kung illegal din ang gagawin nila. Nailabas ang Presidente Duterte dito sa bansa at dalhin doon sa ayaw nga kami mapasukin eh. Walang abogado ngayon doon upang proteksyonan ang kanilang mga karapatan. Yan ang problema niya. Hindi ba kailangan na ganito ginagawa natin? Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Nag-iyakan naman ang mga taga-suporta ni Duterte sa airport nang malamang tuluyan ng inaresto ang dating Pangulo. Ang eksena sa Maynila, malayo sa mga naging pahayag ni Duterte habang siya'y nasa Hong Kong. Naging presidente ako. So, sinong taguan ko? Pulis? Army? Sino? ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako. If they want to arrest me, I will go to them. Sa interview sa dating Pangulo bago bumalik ng Pilipinas, iginiit din niyang wala siyang kasalanan. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Samantala, binatikos ng mga anak ng dating Pangulo ang naging pagtrato sa kanilang ama. Sa kanyang Facebook post, tinuligsa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagnanais umano ng mga otoridad na dalhin ang kanilang ama sa ibang lugar kahit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala ang atin ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa bayan ng kanilang inang si dating unang ginang Imelda Marcos sa Tacloban, Leyte. Paliwanag niya sa kanyang social media account, hindi niya matanggap na isinuko ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bago mag-press conference na ng halian ng mga kandidato kasama ang Pangulo, kakaunti lang rin ang mga kandidato humarap sa press conference bago ang rally. Aminado silang apektado na ang kampanya nang nangyari sa dating Pangulo, pero nais silang pakalmahin ng lahat lalo't hindi lang ito ang dapat pagtuunan ng bayan. Siyempre may epekto kasi hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, no? Makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness, mas maganda siguro tumulong na lang tayo mag-escalate. Walang tama o mali na response dyan eh. Alam mo, pinakamagandang response dyan eh sa not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, mayroong mapipinta sa'yo eh. Manhid lang siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami pong nagsasabi, hindi ka boto kasi nasa alyansa ka. Ang iba sa kanila nakiusap na hayaang gumulong ang proseso ng hustisya. Emotions are so high right now. But the process, let's believe in the process of our government, of our constitution. Pabayaan po natin mag-usga ang Supreme Court po dito. Sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Kung ako ang tatanungin mo, let justice take its due course. Ayon kay Senator Majority Leader Francis Tolentino, may mga pwede namang gawin ng dating Pangulo bukod sa tulong na pwedeng gawin ng gobyerno. And I'm sure the former president has his own legal team. They can invoke Article 60 of the Rome Statute that can provide an interim release pending trial. Bahala na yung abogado niya. So yan naman po ay may mga paraan kung pwedeng nakalagay po doon na pag may edad na o may sakit, pwedeng i-house arrest. Bago nito, nagsalita rin ang mga haligi ng Nationalista Party na kasama rin sa alyansa ang Pamilya Villar bilang pagsuporta sa dating Pangulo. Tutol si Senadora Cynthia Villar sa nangyari habang umaasa si dating Senate President Manny Villar na sa Pilipinas lilitisin at ay pagtatanggol ng dating Pangulo ang sarili. Masakit anyang makita ang kanyang kaibigan na nasa kustudiya ng mga dayuhan. Pinagdarasal din ni Senador Mark Villar ang dating Pangulo na naging boss niya bilang Public Works Secretary. Inaalala niya rin ang panahong magkatrabaho sila at tumutulong sa bayan. Alvin, wala rin nga sa mismong rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga pambato ng Nationalista Party. Yan si Senadora Amy Marcos, itong si Senator Pia Cayetano at ang si Deputy Speaker at Senatorial Candidate Camille Villar. Kaya samlang sa 12 senatorial candidates ang nasa rally. Sa kanya namang talumpati, wala nang diretsang banat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, taliwas sa mga naunang speech niya sa mga naunang kampanya. Bagamat inulit niya ang mga dati ng puna sa mga isyong dinidikit sa nakarang administrasyon, gaya ng war on drugs, ang Pogo at ang West Philippine Sea, ang panawagan ng Pangulo, hindi kailangan ng bansa ang awayan. Alvin? Maraming salamat, RG Cruz! Maayong gabi, Iloilo!
salamat! Maraming salamat sa inyong lahat. Ganito pala, pag ang energy nyo natulog ng 3 taon. Buhay na buhay pa din, di ba? Dapat buhay na buhay pa din hanggang May 12 para kay Bam at Kiko. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin. Mula pa kahapon hanggang ngayon, parang hindi kayo iniinitan. Hindi? Nagsisinungaling kayo. Mainit na mainit, di ba? Kasing init ng pagmamahal ng Iloilo sa amin. Pero maraming salamat. Meron bang upuan? Baka upo muna tayo para hindi ako nape-pressure tapusin agad ng Pavia. Nandito din po ba si Mayor Kenneth Alfeche ng Alimudia? Mayor Kenneth, magandang gabi po. Kiko Pangilinan, ang presidente Leni Robredo, vice-presidente Kiko Pangilinan, ang presidente Leni Robredo, vice-presidente Kiko Pangilinan, gobyerno sa frente ng Leni Robredo, vice-presidente ng buhay lahat, gobyerno sa frente ng Leni Robredo, vice-presidente ng buhay lahat, ang presidente Leni Robredo, vice-presidente Kiko Pangilinan, gobyerno sa frente ng Leni Robredo, vice-presidente ng buhay lahat, gobyerno dapat angat buhay lahat. Sa pag-endorso kina VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan ang ilan pang artista at personalidad. She is a once-in-a-generation type of bearer of hope and change. That is what... Humabol sa pag-endorso kina VP Leni Robredo. Sa meeting de avance sa Makati City, humabol sa pag-endorso kina VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangikampanya ng Team Angat Buhay. Puno din siya ng pag-asa habang hinimok niya ang lahat na pumayapa at manalig. Palayain ang sarili mula sa duda at pangamba. Magtiwala na sa dulo ng pawis, panahon at sakripisyo, may tagumpay na nag-aabang. Gawing payapa at tahimik ang ating puso. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, iniwan ni VP Leni ang linyang pinakatumatak sa kanyang kampanya. Ipagdiwang natin ngayong gabi ang isang makasaysayang kampanya. Kaya tara na, ipanalo na natin ang sambayanang Pilipino!